Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa ating mga kababayang Pilipino, magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagkikipag-unayan ng Kagawaran ng Kalusugan sa Telebisyon ng Bayan, ay kinagagalak kong ipahatid sa inyo na magmula ngayong araw at sa mga susunod na Sabado ay inyong muling matutunghayan sa ika-4 na taon ang programang The Doctor is In. Ang kapaki-pakinabang at mas pinabuti pang mga programang pangkalusugan na magdadala ng kamuwangan at impormasyon upang mas mapabuti ng bawat isa ang kalagayan ng kalusugan. Malaman ang lunas at maiwasan ang pagkakaroon ng mga karamdaman, malalaman at makikilala nyo rin ang mga nagtagumpay sa pakikipaglaban sa kanilang mga sakit sa pamamagitan ng tulong na handog ng ating pamahalaan. Inaanyayahan ko po kayo na makiisa sa pamamagitan ng pagtangkilik sa aming mga programa dahil ang lahat ng ito ay para rin sa inyo. Maraming salamat po at magandang araw. Maraming salamat po, DOH Secretary Janet Loreto Guerin, sa inyong napakagandang mensahe. Sa lumipas na 3 taon nating pagsasama ay nagbabalik po kami para sa ika-4 na taon ng The Doctor is In. Muli ay maligarin po namin ipinababatid sa inyo na isa ang ating programa sa mga nagkamit ng Anak TV Seal Award. Taos-puso po namin iyang pinasasalamatan at ang patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta sa amin. Kaya asahan niyo pong aming mas pagbubutihin ang paghahatid ng mahalagang impormasyon na makatutulong sa ating mga kalusugan. Sa kabila ng mga lumaganap na outbreaks na nagbanta sa kalusugan ng ating mga kababayan, patuloy na magiging to the rescue ang inyong kagawarang pangkalusugan at telebisyon ng bayan sa paghahatid ng bawat impormasyong magbibigay kamuwangan at tulong sa ating lahat. Kaya naman, kinagagalak ko ring ipaalam sa inyo na bukod sa inyong lingkod, Dr. Eric Tayag ng Department of Health at ang first time kong nakasama at ang ating makakasama na si Miss Janice Lagman. Hello Janice, welcome sa The Doctor is In. Thank you, Dr. I'm so grateful naman po na nandito ako ngayon para makasama si Dr. Eric Tayag at maging isa sa mga tagapaghatid ng mga paraan upang makamit ang kalusugang pangkalahatan. Janice, nagkaroon ka na rin ba ng ibang engagements o commitments in the field of health? Ako po ay isang graduate ng nursing and nagtrabaho po ako sa Philippine Orthopedic Institute nung 2 years ago siya. Exciting yan sapagkat kaya ngayon sabay-sabay na nating kilalanin ang 3 pa nating makakasama bilang tagapaghatid ng kalusugang pangkalahatan sa pamamagitan ng inyong programang The Doctor is In. Panoorin po natin ito. Roll VTR! Nagsimula po ako sa Department of Health bilang isang Municipal Health Officer sa ilang mga bayan sa Cavite. At pagkatapos nito, nang bigyan ako ng pagkakataon makapag-aral sa aking masteral, naging hagdan ito para ma-promote sa iba't ibang level, sa provincial, sa regional, at even sa national office ng Department of Health, hanggang sa ako ay swertihin at mapalad na maging isang assistant secretary. Ako'y nagtapos ng medisina sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Ito ay 30 taon nang nakakalipas. At pagkatapos kong graduate sa medisina, ako ay nagkaroon ng pagkakataon na matrain sa San Lazaro Hospital sa mga nakakahawang sakit. At pagkatapos niyan, nanatili ako sa San Lazaro Hospital ng 10 taon, mahaba-haba rin yun. At nabigyan ulit ako ng 2 taong pagkakadalubhasa na maging field epidemiologist. Nag-umpisa ako ng residency training ko. Kumuha ako ng family medicine. Eventually, para mas mahasa, nag-subspecialty ako ng infectious diseases. From there, na-detail ako dito sa Department of Health as Program Manager ng Dengue Program 2003. Now, 2007, bukod sa dengue, ibinigay na rin sa akin ang programa ng Emerging and Re-emerging Infectious Diseases. Ito yung tumitingin sa mga MERS-CoV, Ebola, SARS, mga bago at mga sakit na lumilitaw na hindi dating nakikita. I started with PhilHealth in 1998.
as a medical officer sa regional office sa Batangas. And then afterwards, I became a division chief until 2007 when I became a senior manager for accreditation department here at the central office. In a span of after 2 years, I was a senior manager for benefits development and research. Together with that, I was concurrently the manager of protest and appeals review department of the corporation. After that, I transferred to communication department, and in 2013, I was now an officer in charge of the corporate affairs group and also the spokesperson of PhilHealth. Kung magiging parte na akong regular ng The Doctor Is In, ako ay natatakot at natutuwa. Natutuwa dahil madadagdagan ng pamamaraan ang aking pangarap na makapaglingkod pa ng lubos sa ating mga kababayan. Ako'y tuwan-tuwa. I'll be working with the same team. At alam ko maraming magandang ideya si Direk. At pahatid namin ng siguro mas bonggang-bongga pang mga episodes ng The Doctor Is In. Well, isang karangalan ito maging parte ng Dr. Is In dahil in my own little way, makakapag-impart tayo ng iba pang informasyon, hindi lamang para sa Department of Health, kundi iba pang mga bagay-bagay tungkol sa health, kung paano pangalagaan ng sarili, paano maiwasan mga sakit, siguro yung mga current issues din. So being the spokesperson din, may addressin natin yung mga iba-ibang concern pertaining to the Department of Health. Masaya, unang-una dahil mas mapapalaganap namin ang impormasyon tungkol sa PhilHealth or sa ating kalusugang pangkalahatan in that manner. Pero excited din dahil gaya nga lang sabi ko, okay to kasi this time, mas marami kaming maaabot na mga miyembro or bawat Pilipino na nanonood sa atin dito sa The Doctor Is In, dito nga sa PTV4. Iyan nga po kung sino si Dr. Eric Tayag at sina DOH Assistant Secretary Gerardo Bayugo, Dr. Lyndon Lee Suy at Dr. Israel Francis Pargas ng PhilHealth. At para sa ating first episode, biglang pumasok na nga ang summer season at isa sa mga tumataas na kaso tuwing tag-init ay ang rabies, na isa rin sa mga acutely fatal infection and responsible for the death of 200 to 300 Filipinos bawat taon. Kaya napakalaga pong ating malaman ang lahat ukol dito para sa kaligtasan ng lahat. Maliban po riyan, bilang this month of April ang celebration ng World Health Day, aalamin natin ang kahalagahan ng paggunita nito. Mamaya lamang ay may makakapanayam tayo, eksperto sa dalawang larangan ito, kaya tutok lamang kayo. Kaya tara na, Simulan na! kumonsulta na! Dahil dito, laging The Doctor Is In. Doc Eric, maraming katanungan ng ating mga viewers. Saan daw po pwedeng pabakunahan ng kanilang mga pet para hindi magkaroon ng rabies at magkano daw po ito?
Mabuti naman dyan sa tinatanong sa atin ng mga manonood dyan sapagkat ang isang nag-aalaga ng mga aso ay kailangan maging responsible pet owner. Karaniwan sa isang vet clinic, doon sila nagpapa-iniksyon ng bakuna sa mga aso nila. Subalit may mga kampanya na, mga pamahalaan lokal kung saan maramihan ng pagpapabakuna sa mga aso. Kailangan dalhin nila ito, hintayin nila yung anunsyo sapagkat libre